Take it away. Ayan, maraming salamat Brother Richard at Brother Leonard. So dako ulit tayo sa ating topic mga kapatid. Dito po sa topic natin, ayan, maliwanag naman, ayon sa official daw na katuruan ng iglesia, hindi pa lubusang natalo si Satanas sa krus. Kaya lang ako ay, yun nga, doon sa presentation na Brother Leonard kanina, ay inamin niya na totally defeated na si Satan. Before pa nga daw si Kristo, magkatawang tao, talagang totally defeated na. Kaya nga ang tinanong ko sa kanya, kung totally defeated na, ibig sabihin wala na siyang kapag-asang manalo. So ibig sabihin wala na po talagang pag-asang manalo si Satanas. At ito po yung ating tinitindigan kung bakit po tayo ngayon ay nandito mga kapatid. Ngayon, hindi po sana ako magtataka kung bakit ang temang ito pinaglalaban ni Brother Leonard. Kasi nga, nung nakaraang debate niya kay Brother Richard, kung napanood po ninyo, ay madiin niya pong ipinahayag doon na yun daw libro ni M.L. Andreasen, yun ang katotohanan. So ang ibig sabihin, si Brother Leonard po ay talagang sumasang-ayon kay M.L. Andreasen doon sa kanyang idea tungkol sa dito sa tinatawag na vindication. At ang sabi niya doon, Brother Leonard, kung gusto mong i-recant yung sinabi mo, itong fundamental beliefs ay may daya. At ang buong katotohanan ay yung libro ni M.L. Andreasen. Kaya ngayon mga kapatid, ay ipapakita ko po sa inyo, ano ba yung nilalaman doon sa mga nabasa ko tungkol dito sa topic na pinag-uusapan natin, mga kapatid. Ito, umpisahan ko po pag 25 minutes naman ito, umaasa ko na matatapos, bibilisan ko na lang. Ang sabi po dito sa libro na to, the matter of greatest importance in the universe is not the salvation of man. Mula po yan doon sa libro ni Andreasen na The Sanctuary Service. Hindi ko po alam kung kayo po ay naniniwala dito. Important as that may seem, the most important is the clearing of God's name from the false accusation made by Satan. So dito po, ang pinaka-importante ay yung maklear yung pangalan ng Diyos. Kaya nga, ang last generation, dito sila tumatayo na kailangan po nilang maklear ang pangalan ng Diyos. Yun ang tinatayuan ni Brother Leonard na kailangan ang vindication ng last generation para mabindicate at para lubusang matalo si Satanas. Tingnan po ninyo yung purpose ng vindication. Ang purpose ng vindication na gagawin ng last generation is to totally defeat Satan. Ay ngayon, sinabi naman ni Brother Leonard, talo na si Satan. Ay ano pang purpose nila? Wala na. Hindi ho ba mga kapatid? Unless, hindi ngayon yung kanilang tinitindigan. Pero sa nakita ko, yun nga po. Okay? At ang sabi po dyan, God is depending upon us as He did upon Job. Okay? Binasa ko ang buong aklat ni Job. Wala ho akong nabasa na ang Diyos ay nagdepende kay Job. Ewan ko lang kung meron po siyang maipapakita mamaya na in any time na ang Diyos ay nagdepende sa tao, mga kapatid. Ang Diyos po ay all-knowing, kaya ngayon po yung tinanong ko kanina, mga kapatid. So, nag-umpisa yan, of course, yung ating tinatawag na great controversy. Yan po ang sabi niya. Serious situation arose in heaven. And then, it was no small crisis. It threatened the very existence of God's government. Paano daw i-deal ng Diyos ito? Next, the only way the matter could be satisfactorily settled so that no question would be arise again, God to submit His case to the ordinary rules of evidence. Was or was not God government just? God said it was. Satan said it was not. So nandito na ngayon yung controversy. Okay? At doon sa makikita po ninyo sa present ni Brother Leonard, isa lang po ang issue. Obedience lang. Next. Ito na yung tinatanong ko kay Brother Leonard kanina. Kung bakit ko po ito tinanong sa kanya. Kasi ang sabi niya nga, doon sa debate niya kay Brother Leonard, yun daw libro ni Andreasen, yan daw ang katotohanan. Ang sabi niya nga bilhin na kaagad yun Baka ipagbawal daw bilhin Brother Leonard, wag ka naman magalit sa akin Ano lang po yun. Tingnan po ninyo ang sabi ni Andreasen. The rebellion which took place in heaven and introduced sin into the universe of God must have been a fearful experience both for God and for the angels. Kaya nga niliwanag ko kay Brother Leonard kanina,
Kung naniniwala ba siya na natakot ang Diyos at inamin naman niya na hindi daw, lumalabas o hindi sila magkakampi ni Andreasen. Kasi si Andreasen, yung rebellion ay nagdulot ng takot mismo sa Diyos. At si Brother Leonard, hindi po siya naniniwala doon. Maliwanag po yung sinagot niya kanina. Nung sundan ko itong quotation po na ito, mga kapatid, alam niyo yung nakita ko, ito po. The whole universe will have become witnesses to the nature and result of sin, and its utter extermination, which in the beginning would have brought fear to angels and dishonor to God. Pareho ba? Magkaiba po, ang laki ng pagkakaiba po niyan, mga kapatid. Will now vindicate His love and establish His honor before the universe. So, hindi ho kailanman matatakot ang Diyos, mga kapatid. Ay, napakahirap pong paniwalaan po talaga. Pero ako'y nagpapasalamat kay Brother Leonard na inamin niya na hindi totoo yun, na matatakot ang Diyos. Kaya lang, si Andresen, yun ang sabi niya. Ito pa. God's government is at stake. Satan is the accuser. God Himself is the accused and is on trial. Nakita po ninyo? Ito pa. In order for God to sustain His contention, it is necessary for Him to show that He has not been arbitrary, that the law is not harsh and cruel in its requirement, but contrariwise, that it is holy, just, and good, and that men can keep it. Ibig sabihin, isa lang po ang issue na binubrought out po dito, mga kapatid. Mamaya, sa akin pong pangalawang tindig, ipapakita ko po sa inyo ang issue ng great controversy para maintindihan po natin saan po tayo nakalagay. Ano yung ating papel sa great controversy na ito, mga kapatid? Ano ba yung dapat nating kalagyan? Meron ba tayong participation para talunin si Satanas doon sa great controversy? Yun ba'y totoo? Okay? Or tayo ay beneficiary doon sa win ng ating Panginoon? Tayo ba'y may participation para talunin si Satanas o tayong lahat ay beneficiary doon sa panalo ni Kristo doon sa cross? Okay? Ang sabi dito, it is necessary for God to produce, tandaan nyo po ito, mga kapatid. Anong nakalagay? At least one man who has kept the law. Yun daw ang kailangan na magawa ng Diyos, na makaproduce siya ng isang tao man lang na susunod sa kautusan ng Diyos. In the absence of such a man, God loses and Satan wins. Ay, sabi ni Brother Leonard kanina, walang mananalo sa Diyos. Tama nga naman, kung ang pag-uusapan ay puwersahan, kapangyarihan, wala talaga nga. Pero ang sabi ni Andreasen, pag walang na-produce, ang tanong, may na-produce ba? Siya rin na sumagot. Tingnan po ninyo. The death of Christ was a tribute to the law. It immeasurably magnified the law and made it honorable. When Christ died on the cross, He had demonstrated in His life the possibility of keeping the law. Meron na ba? Meron na. Di ho ba? Ang sabi niya, one lang, one. Meron na eh. Si Jesus Christ nga po yun, mga kapatid. Kaya nga ang tanong ko kanina, may possibility bang matukso si Satanas? Basahin po natin ang Spirit of Prophecy. Ang sabi ni Ellen White, kung si Jesus Christ ay walang possibility na matukso, hindi siya pwedeng maging example natin. Ang ibig sabihin, kung may possibility siya na matukso, pwedeng manalo si Satanas. Hindi dun sa patayan ang pinag-uusapan po dito, kundi yung prinsipyo. Kasi ang great controversy, hindi yung patayan. Prinsipyo po. At ipapakita ko po yan mamaya, mga kapatid. As it was, Satan was defeated doon sa cross. Ano pa? In His death, Christ was victor. Nagkakaisa po tayo dyan. Ang problema nga, sabi ni Brother Leonard kanina, wala nang pag-asang manalo si Satanas. Hindi ko lang natanong kanina ito eh. Sa kaisipan ba ni Satanas, may pag-asa pa siyang manalo? Sayang, hindi ko natanong kay Brother Leonard yun kanina. Alam niyo kung bakit? Tingnan po ninyo. Bagamat sinabi ni Andreasen na sa kamatayan ni Kristo talo na si Satanas, abay, biglang bumaliktad.
But Satan did not give up. Yan po. If he could overcome them, he might not be defeated. Aba, talo na, pero he might not be defeated. Hindi, pwede pa siyang manalo. Yan po ang ibig sabihin po niyan. Okay? So may nakasunod na. Oh? Kaya lang, yan nga pong sabi niya he might not be defeated. So ibig sabihin, sa aklat ni Andreasen, may kaisipan si Satanas na pwede pa siyang manalo. Pero si Brother Leonard, narinig nyo naman po kanina, mga kapatid. Okay? Wala na. At yun po ang itinuturo ng Spirit of Prophecy. Tingnan po ninyo sabi ni Ellen White. If the plan of salvation should be carried out, and Jesus should die to redeem men, Satan knew that his own power must be limited and finally taken away, and that he would be destroyed. Alam ni Satanas na kapag nagtagumpay si Jesus Christ sa cross, wala na siyang kapag-apag-asa. Ay kay Andreasen, ano sabi ni Andreasen? He might not be defeated. Pareho ba yan? Hindi ho. Oh, ito pa. Kanina tanong ko nga, may pag-asa bang matalo si Kristo? Ito sabi ng Spirit of Prophecy. Could one sin have been found in Christ had he in one particular yielded to Satan to escape the terrible torture? The enemy of God and man would have triumphed. Pwede ho. Hanggang doon sa cross, nag-try si Satanas ng pinakamatinding subok para matalo niya si Kristo. Sapagkat alam niya, pwede niyang matalo. Dahil ng katawang tao po Oh, wala po siyang advantage kaysa sa atin, maliban doon sa kanyang paghawak sa pananampalataya sa Ama. Pero pwede po siyang matalo just in case. Ang sabi po dito, the death of Christ upon the cross made sure the destruction of him who has the power of death, who was the originator of sin. Wala hong kaduda-duda ito at magkaisa kami ni Brother Leonard dito. Kaya nga wala na yata kaming debate. Ang kadebate namin dito, si M.L. Andreasen na lang Tama? Oh. Kasi ito sabi niya, ng ating propetisa, when Christ died, the destruction of Satan was made certain. Alam ba ni Satanas ito? Ay kung kay Andreasen ka maniniwala, ay hindi. Kasi si Satanas kay Andreasen, pwede pa siyang manalo. Pero sa ating pong doktrina, tingnan po ninyo, fundamental. Bagamat sinasabi ni Brother Lil, may daya, sana this time wala. Tingnan po ninyo. On the cross, ito po yung nandito sa ating fundamental beliefs. The battle had been won. His Christ's hand and his holy arm had gotten him the victory. As a conqueror, he planted his banner on the eternal heights. All heaven triumphed in the Savior's victory. Satan was defeated and knew that his kingdom was lost. Iniisip ba ni Satanas na may panalo pa siya? Wala na, mga kapatid. Maging si Satanas, alam niya, wala na siyang pag-asa. Alam niyo, mga kapatid, sa aking pag-aaral, kaya naging blessing po sa akin ito Uunahan ko na. Alam niyo ho ba? Na mas alam ni Satanas kung gaano tayo minamahal ng Diyos kaysa mas alam natin. Ha? Alam na alam ni Satanas kung gaano katindi ang pagmamahal niya sa mga tao ng Diyos. Kaya nga alam niya, talo na talaga siya Bakit? Ano ba ang issue sa great controversy? Pagsunod lang ba? Yan ang problema natin kung hindi po natin alam. Di ba, mga kapatid? Lalagpasan ko na yung iba. Tingnan po ninyo. Ito nasa fundamental beliefs din natin, The apostle graphic description in Colossians is noteworthy. First, Christ disarmed the principalities and powers of evil. The Greek for disarm literally means strip. Because of the cross, Satan stands stripped of all his demonic power over God's people. As long as they place their trust in the one who brought about that victory on the cross. Second, the cross made Satan and his cohort a public spectacle.
before the universe. Wala na hong, kumbaga, wala na hong kapag-asa talaga si Satanas. Third, the cross has ensured final eschatological victory over Satan, sin, in death. Ay ano ho bang pagtatalunan natin dito mga kapatid? Lubusan bang natalo si Satan sa cross? Yes! Lubusan po siyang natalo at wala na po siyang kapangyarihan maging sa atin kung tayo'y kakapit kay Kristo. Mga kapatid. Ano sabi ni Andresen? Ay ano ang sabi niya? Kontra po yan dun sa aral na opisyal ng Seventh-day Adventist. Bakit? Tingnan po ninyo. Ang sabi niya nung una, at least one man who keep the law. Actually, tama na sana to eh. Alam niyo kung bakit? Tingnan po ninyo sabi ng ating SOP. Satan has declared that his synagogue, that man could not keep God's commandment. Tama. One soul saved. Ilan daw? One soul saved prove this statement false. Tama na sana eh. O kaso, nung meron na, ano sabi niya? The outcome therefore, ito na sabi ni Andreasen, hinges on the production of one or more. Abay, may dagdag na ho. Kanina, isa lang, nadagdagan ho. One or more. At dito sa or more, abay, parang dito yata pumasok yung last generation. Kasi meron na hong nakasunod eh. Tingnan po ninyo. The holy life of Abel. Si Abel pa lang yun, testified against Satan's claim that it is impossible for man to keep God's law. Ay, kay Abel pa lang wala na eh. Kailangan pa ba ng last generation? No! Kung ang pag-uusapan natin ay para talunin si Satanas, wala hong kinalaman ng last generation po dyan. Talo na po si Satanas, mga kapatid. Okay? At kung may vindication man na gagawin ang church, that is not to defeat Satan. That is to proclaim God's love para mas maraming magbenepisyo sa victory ng ating Panginoon. Mga kapatid. Okay? Sabi niya rito, Satan has claimed. Ito kasi yung problema pala. Oh, Brother Leonard. Kaya ayaw tanggapin itong mga, kasi one or more. Ano bang claim ni Satanas? Sang-ayon sa libro ni M.L. Andreasen. Ito po. Satan has claimed that those who in the past have served God have done so from mercenary motives. Nakita niyo yan? Si Abel, si Enoch, si Moises, mercenary motives daw. Ang dahilan. Sabi niya rito, he charges that God is afraid to let him do this. Dapat daw bigyan siya ng full permission. Oh, kasi nga, ang sabi niya, God has pampered them and that he, Satan, has not had free access to them. If he were given full permission to press his case, they also be won over. Nakita po ninyo? But he charges that God is afraid to let him do this. Sabi niya, give me a fair chance, Satan says, and I will win out. Nakita niyo po ito. So, si Satanas mismo, kung libro ni Andreasen ang pakikinggan natin, naniniwala siya na mananalo pa siya. Tama ho ba, mga kapatid? Ano ho bang ibig sabihin ng mercenary motives? Tingnan po ninyo. Mercenary motives refers to the motivation that are driven solely by the desire of money or material gain rather than by principle. A person with mercenary motives is essentially self-serving and greedy. Ito ho yung claim ni Satanas na yung mga naglingkod ng mga tao nung una, naglingkod sila through mercenary motives. Kaya hindi daw kasama sa score. Tingnan mo. While it is true that many from time to time have dedicated their lives to God and live without sin for periods of time, Satan claims that these are special cases, as was Job's case, and do not come under the ordinary rules. Ano ang demand ni Satanas? He demand a clear-cut case where there can be no doubt and where God has not interfered. Ang gusto ni Satanas, huwag makialam ang Diyos. Kasi ngayon na mga nauna, pinamper ng Diyos. Ngayon, ang gusto niya, dito sa rematch nila, dapat huwag makialam ang Diyos. Tapos sabi niya, can such and such be produced? Ano nangyari? Ito sabi, God is ready for that challenge.
Yan po yung maliwanag eh. He has bided his time. The supreme exhibition has been reserved until the final contest. Out of the last generation, God will select His chosen ones. Ito pala yung pinaglalaban ni Brother Leonard. Na yung last generation daw ang magka-crash totally. Okay? Not the strong. Itong problema, tingnan po ninyo ha. Not the strong, not the honored, not the rich, not the wise. Abay doon sa last generation na ihaharap ng Diyos kay Satanas. Walang matalino. Ano yun? Puro mangmang? Oh, walang mayaman. Oh, sabi po dyan, but common ordinary people will God take and through and by them make His demonstration. Yan po ang purpose. 2 minutes. Tapos sabi niya, God permits Satan in the last generation to try His people to the utmost. Tapos, God removes His spirit from the earth. Satan will have a greater measure of control than he has ever had before. True, he may not kill God's people, but that seems to be the only limitation. And he uses every permission he has. He knows what it's at stake. It's now or never. Ano ibig sabihin nun? Ay talagang kung itong paniniwalaan po natin, ay talagang pwede ho pa siyang manalo. Yun ang nasa isip ni Satanas. Kung itong libro na itong paniniwalaan natin. In the last generation, God will stand vindicated. In the remnant, Satan will meet his defeat. Nakita po ninyo? Hindi doon sa cross. Ito sabi niya kasi, the matter of importance in the universe is not the salvation of man. Ano daw ang pinaka-importante? Malinis ang pangalan ng Diyos. At sinong aasahan niya? God is depending upon us. Eh, kahit sabi ko nga mga kapatid, hindi ako pwedeng maniwala dito. Pero pag tinignan niyo po yung spirit of prophecy, tingnan po ninyo yung pagkakaiba. It was not for this alone that Christ came to the earth. It was not merely that the inhabitants of this little world might regard the law of God as it should be regarded, but it was to vindicate the character of God. Sinong gagawa? Last generation o si Kristo? Maliwanag po si Kristo eh. Hindi ho yung last generation. Kaya pag pinagtapat mo yung dalawang na yan, tingnan po ninyo ang pagkakaiba niyan. Doon sa kabila, God is depending upon us. Doon sa kabila, ang gumawa si Kristo, mga kapatid. Kaya wag po natin paniniwalaan yung sinabi ni Brother Nen, yung ano to? Yung the sanctuary service ay yung katotohanan at kailangan nyo lang bilhin. Delikado ho yun, mga kapatid. Tapos ito may daya. Wag naman ganun. Okay? 25 minutes. Okay. The salvation of humanity was at stake in Christ's ministry. In death. For He came to give His life for the remission of our sins. In doing so, He vindicated His Father's character, law, and government against which Satan had cast false assertion. Okay. So, tapos ang 25 minutes. Mr. Moderator, pwede ibaw ng toilet break? Okay. O, sige. Ayan, pagkasunduan dito, walang tututol. Toilet break muna.